Sa mga hindi naniniwala kung gaano kamakapangyarihan ang ating Panginoong Diyos, ito yung isa sa mga ibinabato nilang tanong sa mga Kristiyano, no? O sige, kung talagang alam ng Diyos nyo, yan lang sinasabi nila eh, di ba? O talagang mabuti ang Diyos nyo, bakit niya ginawa ang devil? Bakit niya ginawa si Lucifer? Kung talagang alam naman niya ang lahat at alam niya ang mangyayari sa hinaharap, alam niya magiging masama ito, bakit niya ginawa si Lucifer, mga tol? Ako, mga tol, meron ako sariling pangunawa na naituro din sa akin. Malamang yung iba sa inyo meron din sariling pangunawa. Etong panonoorin naman natin kay Sa Iyong Araw, panonoorin naman natin kung ano yung posibleng explanation din ni Sa Iyong Araw dito. At sa bagay na yon, pwede tayo magbigay ng commentary, opinion, and reaction video, mga tol, dito sa ating mga mapapanood. So, wag na natin patagalin pa, pero bago yan, syempre, wag mong kalimutan mag-subscribe kay Sa Iyong Araw. At kung bago ka pa lamang din dito sa ating channel, wag mong kalimutan din mag-subscribe, mga kapatid, no? So, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Maligayang pagdating sa ating channel, mga kaibigan. Ito, wala tong usapang religion, mga tol, ha? Wala tayong pag-uusapang religion to. Ito yung ano lang natin, faith. Yung pananampalataya lang natin at pagkilala sa nag-iisang Diyos na tunay. Okay? So, walang kinalaman dito yung religion ko, religion mo, religion ni Sa Iyong Araw, religion nating lahat. Basta kung ikaw ay naniniwala sa Panginoong Diyos, sige, pasok tayo rito sa topic na to. Na sa pagkakataong ito ay ating pag-uusapan ang ilang mga issue at katanungan na kung bakit nilikha ng Diyos si Lucifer kung alam naman niya na si Lucifer ay magiging masama. Ito ay isang tanong na matagal nang nagpapahirap sa sangkatauhan at may dalawang bahagi ng kasulatan na nagsasabi sa atin tungkol kay Lucifer. Ang una ay nasa aklat ng Isaiah, Kabanata 14, kung saan sinasabi, "Paano ka nahulog mula sa langit, o Lucifer, anak ng umaga? Paano ka ibinagsak patungo sa lupa, ikaw na nagpahina sa mga bansa, dahil sa iyong sinabi sa iyong puso, at narito ang problema. Aakyat ako sa langit, itataas ko ang aking luklukan sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, aako rin ang upuan sa bundok ng kongregasyon sa bahagi ng hilagahan, aakyat ako sa itaas ng mga ulap at gagawin ko." Kung ating makikita, kaibigan, sa salin ng King James, binabanggit dito, "Ako rin ang hari." Kaya't 6 na beses siyang may problema sa ako. Gusto niyang maging katulad ng Diyos. Kung babalik tayo sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 28, mayroong isang prinsipe ng Tiro at isang hari ng Tiro. Pero ang hari ng Tiro na ito ay siyang nasa likod ng prinsipe at ito ay si Satanas. Sinasabi dito, "Anak ng tao, magluksa ka para sa hari ng Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ang tatak ng kaganapan, puno ng karunungan, at ganap na maganda ang anyo. Ikaw ay naroon sa Eden, ang hardin ng Diyos." Kahit hindi ito maaring literal na hari ng Tiro. Ito ay tungkol kay Lucifer, mga kaibigan. Ang bawat mahalagang bato ay sumasakop sa iyo. Kaya't siya ay isang nilalang na nilikha. At siya ang tagapamahal ng musika. Siya ang namamahala sa lahat ng mga instrumento sa langit. Siya ang pinahira ng langit. Binabanggit pa dito, ikaw ang pinahira ng langit. Naungkat na ang kasamaan sa iyo. Kaya't naging masama si Satanas mula nang siya'y nilikha. Kaya't hindi nilikha ng ating Panginoong Diyos si Lucifer upang maging masama. Naging masama siya. Paano nangyari ito? Ang tanging solusyon sa ganitong suliranin ay ang issue ng kalayaan ng pagpili. Nilikha ng Diyos ang kanyang nilalang na may kakayahan na pumili, sapagkat kung wala tayong kalayaang pumili, magiging simpleng robot tayo. Walang kabuluhan ito. Kung nilikha tayo ng ating Panginoong Diyos na walang kakayahang pumili, ano ba ang halaga ng tunay na pag-ibig? Kung inyong makikita. Magandang sagot na rin yan, mga tol, no? Para sa nagsasabing, pwede naman palang alisin ng Panginoong Diyos ang kasamaan eh, di ba? Gawin na lang mabuti ang lahat eh. Kasi nga, mga tol, di ba, hindi ka magiging ganap na totoo kung para ka lang robot, 'di ba? Wala kang damdamin, wala kang karapatan pumili. Kung ano 'yung nakaprograma sa iyo, 'yun lang 'yung ginagawa mo. Hindi nga eh. Meron tayong free will na kung tawagin. Tayo ang pumipili
ng gagawin natin. Tayo ang pumipili ng masama at mabuti at sa pamamagitan nun, naging patas sa atin ang Panginoong Diyos kung masasabi niyang hindi ka karapat-dapat sa akin at ikaw karapat-dapat ka sa akin. Alam niyo ibig ko sabihin mga tol? Kasi ikaw ang pumipili ng daan na tinatahak mo. Ikaw ang pumipili ng desisyon na gagawin mo kung ikaw ba'y magiging mabuti o masama. Ngayon, sa tingin mo, bakit nga ba nagkaroon ng isang diablo o nagkaroon ng isang devil? Hindi naman talaga ginawa ng Panginoon Diyos ang masama eh. Yung mga tao o yung devil ang nagpakasama sa sarili niya. Pero hindi nyo ba naiisip na ito'y maging magandang example para sa ating lahat na kahit na gaano ka pa makapangyarihan, kahit gaano ka pa katalino, kahit na gaano ka kayaman mga tol, merong iisang Diyos na nakaaangat sa iyo at hindi ka pwedeng magmala-Diyos, hindi ka pwedeng magmayabang, magmataas sa kahit na kanino, mga tol. Isang magandang example 'di ba? Kung titignan mo yung istorya niya. Isa siyang maganda, sabi nga siya yung pinakamaganda 'di ba? 'Di ba? Isa siyang kumbaga parang nearly perfect na 'di ba? Malapit na sa perpekto pero dahil nga gusto niyang pantayan, gusto niyang tapatan, gusto niya pangatang higitan, ibinagsak siya mga tol. Diba? Ibinagsak siya. Halimbawa na lang yan mga tol na pwede nating tignan sa lahat. Halimbawa ikaw, nagkaroon ka ng pagpapala sa buhay mo, nagtagumpay negosyo mo, nagtagumpay ka bilang isang mamamayan dito sa mundo, nakabili ka ng mga ari-arian, gumanda yung takbo ng buhay mo, pero hindi ibig sabihin nun mga tol, angat ka na sa lahat. Hindi ka pwede magmataas kasi pwede kang bumagsak, pwede mong ikabagsak yan. Kaya huwag kang magiging masama, di ba? Napakagandang example noon mga tol, no? Napakagandang pwede nating pagkuhanan ng aral sa ating lahat mga tol. Saka imagine mo kung walang masama, di ba? Kung walang masama, lahat mabuti. So paano mo ngayon masasabing karapat-dapat ka wala ka namang choice, puro mabuti lang, di ba? Magiging karapat-dapat ka lagi kapag merong exam, kapag merong test. Parang ganito lang yan sa mga estudyante. Naalala ninyo mga tol, nung elementary kayo kapag periodical exam, di ba? Minsan yung mga teacher ibinibigay na yung sagot. Naalala ko yun sinasabi na ng mga teacher namin kung ano sagot ano na lang namin, mamarkahan na lang namin. Ngayon, kung makapasa ka doon, masasabi mo bang legit yung pagkapasa mo? Kung makakapasa ka doon, kung makakagraduate ka dahil sa mga ganong sistema, sasabihin mo ba talagang natuto ka? Sasabihin mo ba talagang legit? 'Di ba? Hindi 'Di ba? Kapag yung perang meron ka is minana mo lang, binigay lang sa'yo, masasabi mo bang legit? O dun sa pinaghirapan mo, pinaggugulan mo ng panahon, 'di ba? So, ito yung mga example na mga bagay lang mga tol, no, na posibleng maintindihan mo agad o posibleng talagang hindi mo maintindihan. Pero yan yung mga napakasimpleng explanation lang kung bakit laging merong masama at merong mabuti dahil tayo nga'y ginawang merong free will para patas siya sa paghusga niya sa atin pagdating ng araw, 'di ba? Para maging patas siya. Mga kaibigan, kahit na hindi nilikha ng ating Panginoong Diyos si Lucifer, ay ang paggawa ng ating Panginoong Diyos sa isang nilalang na may freedom of choice ay may 1% na lilitaw ng rebellion. Sapagkat ang risk na ito na 1% ay maari pa ring lumitaw katulad na lamang ng mga na-advertise na mga sabon na binabanggit na it kills 99.9% of germs. Merong probability ng 0.1% na ito ay may germs pa rin. So ito mga kaibigan ay isang halimbawa lamang na ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa isang tao ay may risk ng rebellion dahil sa ginawa tayo na may kalayaang pumili. Kung ating rin titignan ang mag-asawang kasal, kung ang iyong asawa ay na-program na mahalin ka, ano ang halaga ng pagmamahal na iyon? Hindi ba't wala itong halaga? Gusto mo bang magkaroon ng asawa na pinoprogram ito at siya ay isang robot? Oo. Maaring maganda ito sa simula, pero pagkatapos ay wala na itong kabuluhan. Pero kung may kalayaan siyang magpasya, iyon ay may halaga. Ito ay nagiging mahalaga at maaring palaguin pa ito magpakailanman.
Pero ang kalayaan ng pagpili ay nangangulugan na maaari kang pumili ng ibang paraan. Paano kung ang iyong asawa o asawang lalaki ay magpasya isang araw na magtungo sa ibang direksyon? Ano ang ibig sabihin ng kalayaan ng pagpili? Ipinapahiwatig nito na kailangan mong pakawalan, kailangan mong hayaan, sapagkat ang sapilitang pagmamahal ay walang halaga. Hindi maaaring ipasok sa kasalukuyang kondisyon ang isang tao sa isang kulungan. Hindi mo sila maaaring ikulong o hawakan na hindi makakilos at maaari mong pakainin ang ibon at tila baga parang ibon na maaari mo silang kulungin at pakainin. Pero ano ang halaga nito? Maaari mo bang pilitin ang pagmamahal? Siyempre hindi. Kaya nang nilikha si Lucifer, nilikha siya ng may kalayaan ng pagpili ng katulad ng ibang mga anghel. At binigyan sila ng Diyos ng lahat ng pagkakataon na kilalanin ang karakter ng ating Panginoong Diyos. Lumakad siya sa gitna ng mga batong nag-aapoy. Siya ang nagtakip ulo. Wala siyang dahilan na magduda sa ating Panginoong Diyos o sa kanyang kabanalan. Pero iningatan niyang makuha ang posisyon ng ating Panginoong Diyos. Ipinagpilitan niyang maging katulad ng Diyos at ang kasakiman ay sumakop sa kanya. Natagpuan siya ng kasamaan. Kung binali mo ang isang utos, binali mo ang lahat ng mga ito. Kung binabali mo ang posisyon ng Diyos, gusto mong maging katulad ng kataas-taasan. Ngunit binali mo ang unang utos at binali mo ang ikasampung utos. Sinasabi ng Biblia, kung binabali mo ang isa, binabali mo ang lahat. Sa huli, upang maabot ang iyong layunin, magsisinungaling ka, magdaraya ka, papatay ka upang makamtan ito, at iyan ang paraan na tinahak ni Lucifer. Hindi ginawang magaan ng Diyos ang isyu na ito. Pinayagan niya si Lucifer na sundan ang landas na ito, at alam niya na sa huli ay kailangan niyang dumating sa mundong ito at mamatay, sapagat si Lucifer ay mag-uudyok ng mga tao na magkasala. Siya ang magdaraya at hindi ito pinabayaan ng ating Panginoong Diyos na isyu ng kasalanan. Kaya't siya mismo ang gumawa ng paraan dito. Kinuha niya ito sa kanyang sarili at namatay siya sa kamatayan na nararapat nawa sa atin at nagbigay ng daan para sa pagtakas sa walang hanggang kamatayan. Kaya't ang isyu ay pagpili at iyon pa rin ang isyu ngayon. Pumili ka kung sino ang paglilingkuran mo ayon sa Biblia at maaari tayong pumili ng katwiran o masama. Ang pagpili ng Diyos ay nasa ating mga kamay. Ngunit bakit ka mamamatay o sambahayan ng Israel? Pumili ng tama at gawin ang tama at pagkatapos ay mabubuhay ka. Kaya't mayroon tayong kakayahan na iyon at natutuwa ako sa kakayahan na iyon sapagkat ito ang nagpapahalaga sa pagmamahal. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Binigyan tayo ng Panginoong Diyos, mga tol, ng kakayahang pumili. Binigyan tayo niya ng kalayaan magpasya sa ating sarili. Hindi tayo tulad ng hayop, mga tol, na laging no choice. Diba? Pero kahit papaano mga hayop nakakapili din ng gusto nila at ayaw nila. Pero iba yung intelligence natin, mga tol. At yun ay isang biyaya na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya nga napakasarap mamuhay, diba? Meron kang choices. Kahit ikaw naman mismo ayaw mo nang hindi ka malaya sa lahat ng mga bagay, yung tipong araw-araw wala kang choice kundi eto lang yung gagawin mo. Diba? Halimbawa na lang sa trabaho mo. Sa totoo lang ayaw mo na dyan. Pero wala kang choice kasi sinesweldohan ka, di ba? Pero kung iisipin mo, mga tol, nasa sayo pa rin ang pasya kung gusto mo magpalit, kung gusto mong mas maguminhawa buhay mo, kung gusto mong mas marami ka pang magagawa eh. Pero sa totoo lang talaga, ayaw nating mga tao nang tayo ay nakakulong lang na parang pinoprograma lang. Buong pamilya mo, doktor, dapat doktor ka rin. Kaso gusto mo maging engineer, gusto mo maging singer. Diba? Ayaw ng tatay mo, kailangan ganito ka daw kasi ganun silang lahat. Diba ang hirap nung ganun, mga tol? So lahat tayo, para maging pata sa atin, ng universe, sa atin, ng Panginoong Diyos, meron siyang ibinigay sa ating blessings. Yun nga, yung karapatan nating pumili, mga tol. Hindi natin pwedeng sabihin sa kanya na hindi ka patas at bakit siya lang ang maliligtas, ako hindi. Bakit? Pareho kayong dumaan sa pagsubok pero ikaw mas pinili mo yung maling landas para makatakas. Siya, pinili niya yung tamang daan. Diba? Yun ang problema sa ating mga tao, mga tol eh. Yung level ng utak natin, ipinaparesa natin sa
level ng intelligence ng dakilang may likha sa ating lahat, mga tol. Hindi kasi natin maunawaan nung iba, hindi nila maunawaan na bakit kailangan pang may masama kung pwede namang mabuti naman lahat, di ba? Minsan nga may mapapanood tayo, Lord, kaya mo naman palang payamanin ng lahat, bakit di mo pa nilahat, di ba? Unang-una yung iba diyan hindi naman sila hindi naman din sila mayamang pinanganak mahirap sila Nagsikap lang talaga sa buhay nila kasi choice nila 'yon. Yung iba naman ang choice magreklamo, magwelga, magrally, lagi na lang magreklamo. 'Yun ang choice nila kaya tumanda na lang silang walang narating sa buhay. Doon pa lang sa mga example na yan, mga tol, makikita mo yung iba't ibang resulta depende sa choices natin. Kasi nga meron tayong kalayaan. Kung gusto mo maging masama, gawin mo. Kung gusto mo maging mabuti, gawin mo. Pero pagdating ng panahon na tuhukuman tayo ng Panginoong Diyos, hindi ka pwedeng magsabing unfair. No? Hindi ka pwedeng magsabi noon dahil lahat tayo ay binigyan ng oportunidad at karapatang pumili, mga tol. At yung nangyari nga kay Lucifer ay isang napakamagandang halimbawa para sa ating lahat na kung sakaling ikaw ay magtagumpay, huwag kang magmataas dahil pwede kang ibagsak. Mas may makapangyarihan sa iyo sa langit. Alright? So anong masasabi mo dito sa video yung napanood natin? Comment ka sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.